Hello guys! Hello Cancer! Welcome dito sa aking channel Cancer. Alamin natin ang bi-weekly reading mo. So, ito ay first 2 weeks ng October 2024. General reading. So, kung bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe. Paki-press ang notification bell button guys para maging updated ka sa mga videos na ina-upload ko. Okay. So, meron tayo ditong tatlong baraha. So, it's a Father's Love, Serenity, and Vulnerability. Okay, Cancer. So, una dito, sinasabi ng baraha na sa linggong ito, first 2 weeks siya ng October, if mayroon ka pang father or parents, especially yung tatay, biyanan na lalaki, kapatid na lalaki, sobrang importante to sa'yo ngayon. Diba? Parang ganon. And yung iba naman sa inyo dyan, sa linggong ito, posibleng maalala nyo yung mga father nyo na namayapa na kung wala na kayong father. And ramdam nyo sa first 2 weeks na to yung pagmamahal ng ama nyo. So, pwedeng makatanggap kayo ng inheritance from your father or pwedeng makatanggap kayo ng mga hidden wealth from your father or kano pa man. Okay? Next is Serenity. Sa barang to sinasabi na ang pinaka-importante daw na relationship na meron ka dapat is yung relationship mo sa sarili mo. Okay? So, ang dalawang linggong ito is oras na ito para i-honor yung sarili mo, alagaan mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo, alisin mo yung mga negative feelings, emotions na hindi na kailangan sa ngayon, na tira-tira pa ng mga nakaraan. Okay? Huwag mong hahayaan yung mga past issues, resentments na maging hadlang para sa kaligayahan, katahimikan, kasayahan na posibleng mangyari sa'yo or minamanifest mo. Okay? Last card mo is parang sinasabi sa'yo dito na huwag kang matakot. Okay? Huwag kang matakot na harapin kung ano yung meron sa ngayon. Ayun nga, huwag kang matakot na harapin kung ano man tong kinakatakutan mo. Huwag kang matakot na kumbaga talikuran yung mga nakaraan mo. Okay? So, yun. Ito ay para sa lahat ng Cancer. Okay. Next deck na tayo. Okay, Dragonfly Emergence. Wow. So yun, nakikita ko sa'yo dito na maraming pagbabago or kailangan mong magbago na siguro. Kasi mayroon sa inyo dito, Cancer, na masyado kayong nag-i-stay sa comfort zone nyo. At the same time, komportable kayo sa past nyo, parang ganyan. So, may mga issues from your past na kailangan mo nang i-let go para harapin mo na yung kinabukasan. So, may transformation tayo dito. May alchemy na kailangan na harapin. Okay? Pagbabago, changes. Okay. Okay, Cancer. First card natin dito, oh, 'di ba? So, it's a confirmation na kailangan mo ng kalimutan yung mga dapat kalimutan. Kailangan mo nang alisin yung mga dapat alisin. Kailangan mo nang tanggapin yung mga dapat tanggapin. Kailangan mong tapusin yung mga bagay-bagay na hindi na importante sa ngayon. Yun nga yung sinasabi, live in the moment, at the moment, diba? So, huwag mong sirain yung saya ngayon dahil sa malungkot ka dati. Diba? Yung past mo is, ano na lang siya, memories na lang siya. Okay, wow. Victory and success. So, recognition, awards, rewards, victory and success. Nakikita natin dito na siguro ngayong buwan ng October, maraming tao yung nakatingin sa'yo, nakatingala sila sa'yo kasi siguro hahanga sila sa strength mo, hahanga sila sa victory mo. Meron kang isi-celebrate na victory ngayong October na parang tawag dito, maraming tao yung may inggit sa'yo or pwedeng maraming tao yung ma-amaze sa nangyari sa'yo, parang ganyan, ganito. Okay? So, may balance, harmony, peace, and victory and success. Okay?
So, yun. Nandito din yung Queen of Swords na sinasabi ng baraha. Focus ka sa kasalukuyan mong blessings, sa success mo. Huwag mo nang balikan pa yung mga bagay-bagay na hindi mo na kakailanganin pa or hindi na masaya. 'Di ba? Pag hindi masaya, pag binabalik-balikan mo siya, iniisip mo siya, di ba malulungkot ka? So, parang tinotorture mo lang yung sarili mo. So, dito sinasabi na kailangan mo lang isipin yung bagay na magbibigay sa'yo ng saya. Okay? And Justice card, sinasabi na yon, focus ka sa kung ano yung meron ka sa ngayon. Pwedeng may mga contract signing, may mga collaboration, money, may pipirmahan kang kontrata, may pipirmahan kang papeles, may release ng pera, 'di ba? Parang ganoon. So, kung ano man tong hinihintay mo ay posibleng darating na sa'yo. Ang iba din sa'yo dito, parang nakafocus lang kayo sa trabaho. Wala kayong ibang gagawin ngayon, is magtrabaho ng magtrabaho, araw-gabi nagtatrabaho, maaga pa lang nagtatrabaho. And nakikita ko sa'yo dito na dahil sa sobrang sipag mo, dahil sa sobrang pagdo-double time mo, posibleng madagdagan yung financial flow sa buhay mo, and at the same time magiging balance yung financial flow sa buhay mo. So, meron din ditong pwedeng mag-offer sa'yo ng bagong trabaho, mag-offer sa'yo ng collaboration, business partnership, commitment, attachment, or kung ano pa man siya. Meron ka ditong 9 of Swords. Yun, itong 9 of Swords, it's a confirmation of 3 cards na to na masyado kang nag-iisip ng negative, masyado kang overthinking, nagpo-procrastinate ka, natatakot ka sa kung ano yung mangyari sa kinabukasan, and masyado kang takot sa parang may nangyari sa'yo sa past na patuloy mo pa rin niro-romanticize. Okay? So, dito naman sa King of Wands, sinasabi ng King of Wands sa'yo, and then Queen of Cups, na kailangan mong mag-focus sa kung ano yung pwedeng magbigay sa'yo ng peace and harmony. Diba? So, iwasan mong mag-isip ng nega, iwasan mong maging advance, iwasan mong magselos, iwasan mong maging mahinggitin, iwasan mong matakot, and yun, go with the flow. Gawin mo kung ano yung nararapat mong gawin. Maging masipag ka. Kung masipag ka ngayon, mas masipag ka pa. Kung mabuti kang tao ngayon, mas mabuting tao ka pa. Kasi sinasabi ng baraha sa'yo na may naghihintay sa'yong victory and success. May 6 of Wands. And then, last card mo dito is yung Queen of Wands na freedom siya. So, freedom. So, yun. Etong freedom card na to is parang sinasabi sa'yo na once na may takot kang nararamdaman sa puso mo, ibig sabihin, wala kang freedom. Kasi natatakot ka. Wala ka ding trust sa sarili mo. Wala ka ding trust sa Panginoon. So, as much as possible, be free. Be free. Parang ganon. So, palayain mo yung sarili mo sa nakaraan. Huwag kang masyadong maging advanced, mag-isip para sa kinabukasan. Enjoy mo lang kung anong meron ka sa ngayon. Tanggapin mo kung ano yung flow ng energy sa ngayon. Go with the flow. Let God, let it flow. Ayun lang. Okay? Thank you guys. Bye!